Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo, ang kaganapan ho o eksena doon sa Canada. Kasi may napapanood ho ako na ilan sa ating mga kababayan na nandun ay nagaprotesta nga ho at kung ano-ano ho ang sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito, mga ka-aksyon, mga kakampeng, mga loyalista, makikita ho natin dito na mas malakas pa rin ang ating mga kababayan na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa dito sa mga nagrarally na anti-Marcos. So ito ho kasi ang sinisigaw ho ng mga anti-Marcos, mga ka-aksyon. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin at isunod ho natin ang mga nagsalubong o mga nag-welcome kay Pangulong Bongbong Marcos na ating mga kababayan doon sa Canada. O eto, unahin ho muna natin ito. Natawa naman ako dito sa mga anti-Marcos. Wala na bang ikadagdag dyan? Hindi kayo nalalaglagan ng karayom ah. Siksik na siksik. Baka pwede naman ho kayo mag-social distancing. But anyway, ginagalang ko kung ano ho ang mga panawagan nyo dyan. Pero teka lang, tama ba yung narinig ko? Bongbong mandarambong, bongbong mandarambong, bongbong mandarambong. Yan ho ang sigaw ng ilan sa ating mga kababayan na mga anti-Marcos. So hindi matukoy kung kanino ba ito nakahanay, kung ito ba ay mga DDS o ito ba ay ibang grupo na walang sinusuportahan na politiko. So hindi ho tukoy kung alin dyan, mga ka-aksyon. Pero dyan sa sinasabi nyong bongbong mandarambong, tika muna. Ako, ito, opinion ko ho ito sa ngayon ha. No, kanya-kanya ho tayong opinion, mga ka-aksyon, mga kakamping. No? Ako sa ngayon, wala pa akong nakita na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mandarambong. Ano ba ang konteksto o kahulugan ng salitang mandarambong? Nagnanakaw, magnanakaw. Oh. Ako mga ka-aksyon sa ngayon, sa totoo lang, honestly, wala pa akong nakikita na ganun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos tulad ng sinisigaw nitong mga anti-Marcos dyan sa Canada. Kasi yung mga paratang ng ilan sa mga maka-Duterte, wala naman silang sapat na ebidensya. Kaya nga ho, na ibasura yung ginfile nila na impeachment labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi walang sapat na basihan o walang sapat na ebidensya. Excuse me po. Diba? Ngayon, kung kayo ho dyan sa sumisigaw na bongbong mandarambong, kung kayo ho ay may ebidensya, bakit hindi ho kayo umuwi ng Pilipinas? Mag-file kayo ng reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Karapatan nyo naman ho yan. Diba? Kasi useless pa rin ang pinaglalaban nyo o sinisigaw nyo kung hindi kayo mag-file ng reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam ko na haharapin kayo ni Pangulong Bongbong Marcos kapag mag-file ho kayo ng reklamo laban sa kanya. Diba? Tama, mali. Kasi wala eh.
Mag-aksaya lang kayo ng oras, ng laway nyo, kung hindi ho kayo mag-file ng reklamo. Di ba? At tiyakin nyo lang na sapat ang ebidensya nyo. Oo. Mahirap kasi na hearsay ang pag-file kung wala naman sapat na ebidensya. Mababasura pa rin. Pero uulitin ko ho, ginagalang ko ang inyong karapatan o ang inyong hinain o saloobin. Pero para sa akin, sa ngayon, wala pa akong nakikita na ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mandarambong tulad ng sinisigaw nyo dyan. So, yan ho mga ka-aksyon, ang crowd ng mga anti-Marcos na nagrarally doon sa Canada. Ngayon, eto mga ka-aksyon, panoorin ho natin ang pag-welcome ng Filipino community ng Canada dito kay Mr. President Bongbong Marcos at kay First Didi Aranita Marcos. Mas maingay! Nandito na ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, salubungin natin ang isang malakas na sigawan! BBL! Yung mas maingay! Iparamdam natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na Pangulo! Ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Niwala nga ho sa kalahati ang mga anti-Marcos. Patunay pa rin na malakas pa rin si PBBM sa Canada pagdating sa supporters. Ano na mga anti-Marcos? Alam nyo, sa totoo lang, may kumakalat ngayon na video sa social media mga ka-aksyon. At natatawa ho ako. Oo. Bakit ho ako natatawa? Kasi isa din ho si Roque na nag-upload sa nasabing video na kung saan may caption ni Roque na nilagyan niya ng caption na salamat, Duterte pa rin ang Canada. Pero kung hindi ho ako nagkakamali mga ka-aksyon, mga kakamping, hindi ho yung in-upload ni Roque, hindi ho yun yung ngayong nangyayari. Oo. Kasi kung titingnan mo ho ang video, alam naman natin na ang Canada ngayon ay summer. Pero doon sa video ni in-upload ni Roque, naka winter attire or naka winter coat. Excuse me. Basta talaga ito si Roque. Talagang hindi talaga siya magpapatalo. Pero lagi lang nabibisto. Alam naman ho natin si Roque, kahit nasa ibang bansa ho siya, atat siya na magbaba si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kasi isa ho siya na makikinabang dyan kapag bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Alam mo, una-una dyan, pag bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, ang makikinabang dyan, si Roque, isa dyan. Oo. At alam natin, uuwi at uuwi na yan.
Sa ngayon, hindi siya uuwi kasi si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Pero titingnan ho natin, no? Titingnan natin, baka this year o next year, o baka mapauwi ho siya dito. Yan po ang kaganapan o mga eksena doon sa Canada, mga ka-action, mga kakampeng, no? Kaya maraming salamat ho. Kahit man mga anti-Marcos kayo at doon sa mga pro-Marcos, dahil kayo po ay isang OFW para sa akin, mag-ingat pa rin kayo dyan ha. Mag-ingat po kayo kasi po kayo ay mga OFW. Magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man tayo ng paninindigan, magkaiba man tayo ng paniniwala, para sa akin, kapwa pa rin tayo Pilipino. At sana dumating ang araw na magkakaisa po tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at ikakaunlad ng ating bansa. Yan lang ho ang maminsahe ko. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!